Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1171. Magkapit kamay. Ang figure ng tao na biglang hinayla ng puwersa mula sa kagubatan ay naging sanhi ng pagkagulat ng grupo ni Cao Ying. Gayunpaman, sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag matapos makita ang kanyang mukha. Ang mga mata ni Song Qing ay nagsiwalat ng isang nagngangalit na ekspresyon na mahirap makita. Hihihi. Xiaoyan. Hihihi. Kailangan pa kitang hanapin, pero sa halip ay inihatid mo na ang sarili mo sa akin. Nagulat ang lalaking nakaitim na damit nang makita niyang ang nakatagong figure ay si Xiaoyan. Agad namang namula ang mukha niya sa kakaibang ngiti habang tumatawa. Ang mga mata ni Xiaoyan ay matamang nakatitig sa dayuhang lalaking nakasuot ng itim. Sa tono ng kabilang partido, mukhang kilala siya ng lalaki. Gayunpaman, hindi maalala ni Xiaoyan na nakilala niya ang taong ito. Hindi pa niya nakilala ang maraming eksperto sa klase ng Daozun, ngunit lahat sila ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon. Tanging ang taong ito sa kanyang harapan ang nagdulot sa kanya ng pakiramdam ng hindi pamilyar. Expert, pwede ko bang malaman kung sino ka? Mukhang hindi ka kilala ni Xiaoyan. Nagsalita si Xiaoyan sa malalim na boses habang itinaas niya ang kanyang mga kamay sa lalaking nakaitim na damit. Kung hindi tayo magkakilala ay ganoon na lang. Ngumiti ang lalaking nakasuot ng itim. Pagkatapos nito, bigla niyang sinabi. Sa anumang kaso, walang makakatakas dito. Kasama kanyan. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Nararamdaman niya ang pagnanais na pumatay ng lalaking ito na nakasuot ng itim. Maliwanag, malamang na hindi masyadong nakaka-relax kung gusto niyang makatakas ng ligtas ngayon. Ang mga paa ni Xiaoyan ay humakbang sa walang laman na hangin. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang umatras. Sa isang iglap, sumugod siya sa tabi ng grupo ni Cao Ying. Sa kasalukuyan, hindi ito ang panahon para kumilos ng matapang. Ang nakapalibot na dosina at mga lalaking nakasuot ng itim ay napakalakas. Batay sa pagtatansya ni Xiaoyan sa kanyang mga mata, malamang na mayroong 6 hanggang 7 eksperto sa klase ng Daozang. Medyo malakas ang lineup na ito kahit sa rehiyon ng Central Plains. Hindi inaasahan na sabay silang susulpat dito. Maliban sa 2 elder mula sa Profound Zuan Sect, na nagpakita ng matinding kislap sa kanilang mga mata, ang mga natitirang tao ay nakaramdam ng ayos tungkol kay Xiaoyan na biglang hinayla. Sa oras na ito, ang isang karagdagang tao ay nangangahulugan na sila ay nakakuha ng karagdagang pagkakataon upang makatakas. Malinaw nilang nasaksihan ang lakas ni Xiaoyan sa buron ngayon. Ano ang dapat nating gawin? Ang magagandang mata ni Cao Ying ay sumulyap kay Xiaoyan habang siya ay mahinang nagtanong. Ano ang maaari nating gawin? Ang taong iyon ay isang piling tao na Daozun. Lahat kayo ay dapat mag-isip ng sarili ninyong paraan para makatakas. Walang magawang sagot ni Xiaoyan. Paano tayo tatakas? Haharangan tayo ng taong iyon kahit na gumamit tayo ng special na bato. Sumimangot si Song Qing at nagtanong. Binigay ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay. Tinatamad siyang makipagtalo sa kanya. Sa anumang kaso, kung mayroon man talagang magkamali, ilalabas niya ang Extermination Fire Lotus para makatakas. Para naman kay Cao Ying at sa iba pa, wala siyang lakas. Magagawa kong basagin ang spiritual barrier na ito. Gayunpaman, kung sasalakayin ko ang hadlang, tiyak na mamagitin ang taong iyon. Kaya, kakailanganin ko ng ilang oras. Dahan-daang itinikom ni Cao Ying ang kanyang mga pilak na ngipin. Ang kanyang magagandang mata ay nakatitig kay Xiaoyan sa hindi kumukurap na paraan. Alam niya na kung ang isa ay makipag-usap tungkol sa pakikipaglaban sa iba, malamang na ang isa na may pinakamalaking kakayahan sa pakikipaglaban dito ay si Xiaoyan. Napataas ang kilay ni Xiaoyan nang marinig ang kanyang sinabi. Medyo nagulat siya habang nakatingin kay Cao Ying. Karapat-dapat nga siya sa palayaw na mangkukulam. Kumpiyansa siyang magagawa niyang masira ang spiritual barrier na itinatag ng isang elite na Daozun. Ito ay talagang isang maliit na pambihira. Magagawa naming harangan itong mga taong nakaitim na damit, ngunit ang taong iyon. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may dugong dumidikit sa kanyang mukha ay nag-alinlangan sandali bago mapait na tumawa. Sinulyapan siya ni Xiaoyan.
Sa pagtitiis hanggang ngayon, sapat na itong ebidensya na hindi siya ordinaryong karakter. Siyempre, lahat ng makapasok sa P-realm na ito ay may ilang kakayahan. Kung ang isa ay mas malakas o mas mahina ay matutukoy ng kung sino ang nagtataglay ng higit pang mga kasanayan. Gaano katagal mo kailangan? Si Xiaoyan ay walang oras para mag-isip pa sa sandaling ito. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan, at mabilis siyang nagtanong pagkatapos ng isang saglit. 3 minuto. Mabilis na sumagot si Cao Ying. Natahimik si Xiaoyan saglit. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang tumanggo sa harap ng nag-aalalang mga mata ng lahat. Kahit na ang kabilang partido ay isang elite na Daozun, si Xiaoyan ay may kumpiyansa pa rin na harangin siya sa loob ng 3 minuto. Nakahinga ng maluwag ang lahat nang makitang tumanggo si Xiaoyan. Isang pares ng mga tao ang nagbigay ng ilang tingin ng pasasalamat kay Xiaoyan. Malinaw na naunawaan nilang lahat na ang pakikipagpalitan ng suntok sa lalaking nakasuot ng itim ang pinakamapanganib na bagay. Gayunpaman, si Xiaoyan lang ang halos hindi nagtataglay ng ganoong uri ng kakayahan sa loob ng grupo nila. Maging ang dalawang elder mula sa Profound Zuan sect ay hindi gaanong nasabi sa sandaling ito. Bagamat mayroon silang lakas ng 9-star Daozang, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nila at ng klase ng Daozun. Malamang na mapunta sila sa isang kakilakilabot na sitwasyon kung makipagpalitan sila ng suntok sa kanya. Maraming salamat. Marahang nagpasalamat si Cao Ying kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, ang kanyang mga daliri sa paa ay dahan-daang idiniin sa lupa. Lumipad pa atras ang kanyang maselang figure. Nang paatras na ang kanyang maselang figure, biglang nagkalat ang kanyang itim na buhok na kadalasang pinipigilan ng laso. Sa sandaling ito, dahan-daang kumalat ang isang hindi pangkaraniwang kahangahangang espiritual na presyon mula sa pagitan ng mga kilay ni Cao Ying. Atake! Napasigaw si Song Qing nang biglang bumalik si Cao Ying. Kaagad na lumabas sa kanyang katawan si Majestic Dao Qi. Pagkatapos nito, sumugod siya patungo sa nakapaligid na mga lalaking nakaitim na nakadamit, mahigpit na hinahaplos sila sa proseso. Tahimik na nakaramdam ng pagkagulat si Xiaoyan sa kanyang puso nang maramdaman niya ang malakas na espiritual na lakas na kumalat mula sa pagitan ng mga kilay ni Cao Ying. Talagang hindi simple ang babaeng ito. Kung tatalakayin ang lakas ng espiritual na lakas ng isang tao, tiyak na si Cao Ying ang pinakamalakas sa mga kaparehong edad na nakilala ni Xiaoyan nitong mga taon. Tila ang dahilan kung bakit siya pinagkalooban ng palayaw na mangkukulam ay hindi dahil sa kanyang nakakabighaning hitsura. Kung bibigyan siya ng sapat na panahon para lumaki, malamang na walang limitasyon ang kanyang kinabukasan. Sa oras na iyon, kahit ang misteryosong ito, nakasuot ng itim na Daozun ay hindi niya makakapareha. Ang grupo ni Song Qing ay namagitan at hinarang ang 12-12 ng mga individual na nakasuot ng itim. Kasabay nito, naglakas loob si Xiaoyan na bawasan ang kanyang gawain. Gumalaw ang kanyang katawan at lumitaw siya sa di kalayuan sa harapan ng lalaking nakaitim na damit. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa kabilang partido. Ang berdeng apoy ng jade ay dahan-dahang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Iniisip mong hadlangan itong kagalang-galang na sarili gamit ang iyong lakas. Malamig ang mga mata ng lalaking nakasuot ng itim habang nakatitig kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, mabilis siyang tumingin sa gilid ng espiritual na hadlang. Nakasimangot si Cao Ying habang sinimulan niyang gamitin ang kanyang mga taktika para alisin ang hadlang. Agad namang nagpakawala ng malamig na buntong hininga ang lalaking nakaitim na nakadamit habang random na winawagayway ang kanyang manggas. Ang espasyo sa paligid ng Xiaoyan ay tumigas sa bilis na parang kidlat. Pagkatapos nito, ito ay tila isang bilangguan na mahigpit na nagkulong sa kanya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang bigat ng nakapalibot na solidong espasyo. Ang isang elite na Daozun ay talagang isang pambihira. Nagawa nilang gawing kulungan ang bakanteng espasyo sa pamamagitan ng pagtataas ng kanilang mga kamay. Bukod dito, ang bilangguan na ito ay napakatibay na hindi ito masisira. Skyfire 3 Mysterious Change, unang pagbabago. Skyfire 3 Mysterious Change, pangalawang pagbabago. Sa kabutihang palad, si Xiaoyan ay hindi isang ordinaryong tao.
Malinaw na naiintindihan ng kanyang puso kung gaano kahirap ang pakikitungo sa isang piling Daozun. Hindi siya nang ahas na magpigil habang pinakawalan niya ang Skyfire 3 Mysterious Change sa pangalawang pagbabago. Ang Daochi sa loob ng kanyang katawan ay pumailang lang. Noon lamang ay pilit nitong binasag ang nakapalibot na solidong espasyo. Pagkatapos nito, kumislap si Xiaoyan at muling hinaranggan ang ruta ng lalaking nakaitim na damit. Ang Skyfire 3 Mysterious Change ng Burning Flame Valley. Nagulat din ang mga mata ng lalaking nakaitim na damit nang makita niyang biglang pumailang lang ang lakas ni Xiaoyan. Agad na tinapakan ng kanyang mga paa ang bakanteng hangin. Pagkatapos nito, ang kanyang katawan ay tila nag-teleport habang ito ay lumitaw sa harap ni Xiaoyan. Isang ordinaryong palad ang lumipad at nabasag patungo sa dibdib ni Xiaoyan. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay naging sobrang solemn nang humarap sa maamong palad na ito mula sa lalaking nakaitim na damit. Ang palad ng kabilang partido ay nakalok sa espasyo sa paligid ng kanyang katawan, dahilan upang siya ay walang kakayahang umiwas. Dahil hindi siya makaiwas, ang tanging magagawa niya ay pilit na tanggapin ang pag-atake. Agad na nagdikit ang ngipin ni Xiaoyan. Marahang nanginginig ang kamay niya sa kakaibang paraan. Isang alon ng isang napakalakas na nakatagong puwersa ang sumabog. Octane Blast. Ang nakatagong puwersa ay inilipat sa mga buto ni Xiaoyan. Pagkatapos ay umalis na ito sa kanyang katawan at bumuhos sa palad ng lalaking nakaitim na damit. Gayunpaman, naging sanhi lamang ito ng bahagyang paghinto ng kanyang palad. Open Mountain Seal. Sea Flipping Seal. Ang mga hand seal ay nagbago sa paraang parang kidlat. Kaagad, dalawang maliwanag na handprint ng enerhiya ang lumabas mula sa kamay ni Xiaoyan. Malakas nilang binagsakan ang palad ng lalaking nakasuot ng itim, dahilan upang unti-unting hamina ang hangin ng palad nito. Ham. Ang lalaking nakaitim na nakadamit ay tila labis na hindi nasisiyahan sa katigasan ng ulo ni Xiaoyan. Sa wakas ay sumilay sa kanyang mga mata ang pagkainip. Ang nakapalibot na spiritual barrier ay naging mas mapatla habang ito ay binabawi ni Cao Ying. Isang alon ng kakaibang mainit na enerhiya ang biglang lumabas sa katawan ng lalaking nakasuot ng itim matapos ang malamig na singhot. Kasunod nito, naipon ito sa isang malalim na asol, kakaibang kristal na layer sa kanyang braso. Kung titingnan mula sa malayo, tila ito ay isang kristal na kamay na kulay asol. Isang mapanganib na pakiramdam ang bumalot sa puso ni Xiaoyan nang lumitaw ang kakaibang kristal na layer na iyon. Ang kanyang daliri ay pumitik bilang isang reflex action. Isang silver glow ang kumislap sa kanyang harapan at lumitaw ang Earth Demon Puppet. Bang! Kakalabas lang ng Earth Demon Puppet nang maging distorted ang espasyo sa harap ni Xiaoyan. Agad na tumagos sa bakanteng espasyo ang isang kamay na natatakpan ng malalalim na asol na kristal. Pagkatapos nito, mabigat itong dumapo sa dibdib ng Earth Demon Puppet. Kaagad, lumitaw ang isang hindi pangkaraniwang nakakatalam na tunog. Matapos lumapag ang suntok, ang walang katulad na matigas na dibdib ng Earth Demon Puppet ay nabuo ang isang dent na halos kalahating pulgada ang lalim. Nagkahiwa-hiwalay ang balat nito, nakitang-kita ang kulay pilak na loob ng katawan nito. Ang nakakatakot na puwersa ay nagpadala sa Earth Demon Puppet na lumipad pa atras matapos basagin ang dibdib nito. Si Xiaoyan ay naapektuhan din ito pagkatapos. Ang isang bahagi ng lakas ay naililipat sa kanyang katawan, dahilan upang ang kanyang ekspresyon ay bahagyang namutla. Idiniin ng kanyang mga paa ang walang laman na hangin habang nagmamadaling umatras. Ang taong ito, anong nakakatakot na lakas? Nabuhay ang pagkabigla sa puso ni Xiaoyan habang siya ay umatras sa isang kahabag-habag na paraan. Kung ang Earth Demon Puppet ay hindi nakakaramdam ng kahit katiting na sakit, malamang na ang suntok na ito ay kumitil ng buhay. Mahirap isipin kung anong uri ng pinsala ang mararanasan ni Xiaoyan kung ang suntok na iyon, na tumama sa hangin, ay dumapo sa kanya. Ito ba ang lakas ng isang elite na Daozun? Sinulyapan ni Xiaoyan ang dibdib ng Earth Demon Puppet, na tila ganap na gumuho. Hindi sinasadyang nanliit ang mga mata niya habang ginagawa iyon. Klang! Isang bahagyang pag-crack na tunog ang biglang lumitaw sa hangin habang pinapatatag ni Xiaoyan ang kanyang katawan. Bilasan mo at umalis. Nasira ang espiritual na hadlang.
Ang magandang boses ni Cao Ying ay nalipat sa tenga ng lahat sa sandaling pagkatapos kumalat ang ingay. Ang reaksyon ni Xiaoyan ay napakabilis nang marinig niya ang kanyang mga salita. Napatatag na lang ang katawan niya nang walang pag-aalinlangan. Ang pilak na kumikinang sa ilalim ng kanyang mga paa ay kumikislap, at siya ay nagbago sa isang after-image na sumugod patungo sa kagubatan sa bilis ng kidlat. Battle Through the Heavens. Kabanata 1172. Pagtakas para sa buhay ng isa. Mabilis ang reaksyon ni Xiaoyan at medyo mabilis din ang reaksyon ng iba. Nang tumalikod at umalis si Xiaoyan, agad ding nakatakas si Song Qing at ang iba pa sa larangan ng digmaan. Pagkatapos nito, ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas upang sumugod ng paputok sa kagubatan. Swoosh! Si Cao Ying ay nasa unahan ng lahat ng tumatakas. Bukod dito, siya ang unang nakatakas sa sandaling masira ang spatial barrier. Gayunpaman, ilang mga paghinga pagkatapos niyang sumigaw, isang figure ang bumungad sa kanya mula sa kanyang likuran. Sa isang kisap mata, naabutan siya ng figurang iyon. Nanlilisik ang magagandang mata niya para makita kung sino iyon. Sino pa kaya ang figure na ito maliban kay Xiaoyan? Ang mga tumatakas ay hindi mga hanggal. Hindi sila tumakas sa parehong direksyon. Sa halip, nagkatinginan ang kanilang mga mata bago sila nagsimulang sumugod sa lahat ng direksyon. Sa loob ng ilang iglap, tumakas na sila sa malawak na kagubatan. Habulin, huwag mong pababayaan ang sinuman sa kanila. Nagulat ang lalaking nakasuot ng itim dahil ang spatial barrier ay mabilis na nasira ni Cao Ying. Nagmamadali siyang nakabawi at sumigaw sa siksik na boses. Naiintindihan. Nagmamadaling umamin ang dos-ina at nakasuot ng itim na lalaki matapos marinig ang utos ng lalaking nakasuot ng itim. Pagkatapos nito, nagsimula silang maghiwa-hiwalay sa maayos na paraan, na hinahabol ang mga tumatakas na individual habang ginagawa nila ito. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka mahihirapan. Ang malamig na mga mata ng lalaking nakasuot ng itim ay bumaon sa direksyon na nawala sina Xiaoyan at Cao Ying. Agad siyang nagpakawala ng malamig na tawa habang nanginginig ang katawan. Dahan-daang gumalaw ang paligid at ang kanyang katawan ay nawala sa kakaibang paraan. Dalawang figure ang sumugod na parang maliksi na unggoy sa loob ng malago at lunti ang kagubatan na ito. Kasing bilis ng kidlat ang bilis nitong dalawa. Ang kanilang mga katawan ay kumikislap sa pagitan ng kagubatan at nawala. Dalawang tao ang nagmamadaling lumabas ng hindi lumilingon. Biglang may lumitaw na ripple mula sa mga puno sa tabi nila. Agad na lumitaw ang isang figure mula sa loob. Ang biglaang paglitaw ng figurang ito ay bumulaga kay Xiaoyan at Cao Ying. Ang kanilang mga tingin ay nagmamadaling damilat at nalaman na si Song Qing iyon. Sumili ang saya sa mukha ni Song Qing nang makita niya silang dalawa. Ang kanyang mga paa ay humakbang sa walang laman na hangin habang siya ay nagmamadaling lumapit at sinabing. Bilis na umalis, may ilang nakaitim na damit na humaharang sa direksyon na iyon. Alam niyang walang silbi ang mga salitang ito pagkatapos magsalita dahil hindi binawasan ni Xiaoyan at Cao Ying ang kanilang bilis kahit kaunti. Sa halip, ang kanilang mga katawan ay kumikislap at ang kanilang bilis ay tumaas ng malaki. Namula ang mukha ni Song Qing nang makita niya ito. Gayunpaman, wala siyang oras upang sabihin ang anumang bagay sa sandaling ito. Pinakawalan niya ang kanyang bilis sa maximum at nagmamadaling sumunod. Ang tatlo sa kanila ay ligaw na tumakas sa loob ng dagat ng mga puno. Ang kanilang target ay ang tuktok ng bundok. Kung gusto nilang alisin ang itim na damit na Dao Zone, kailangan nilang maakit ang isang bagay na kinatatakutan niya. Ang tanging makakalaban sa nakaitim na Dao Zone na ito ay malamang na ang pinakahuling hayop sa tuktok nito. Ang tatlong figure ay sumugod sa kagubatan tulad ng isang mabangis na unos, dahilan upang sumayaw ang mga lantang dahon sa lupa. Solemn na ang ekspresyon ni Xiaoyan. Isang maliwanag na pilak na kinang ang patuloy na lumitaw. Ang kanyang kumikislap na figure ay paminsan-minsan ay nag-iiwan ng ilang mga after images sa hangin na dahan-dahang nagkakalat. Creak. Nakalapag lang ang mga paa ni Xiaoyan sa isang malaking puno nang kulutin niya ang kanyang tuhod. Hihiram lang sana siya ng lakas para sumugod pasulong nang biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ang kanyang paa ay nabaluktot sa isang kakaibang arko at ang kanyang katawan ay bumaril sa likod.
Bang! Di nagtagal pagkatapos umatras ang figure ni Xiaoyan, biglang na-distort ang espasyong di kalayuan mula sa kung saan napadpad ang paa niya. Isang itim na figure ang agad na lumitaw sa harapan nilang tatlo mula sa kung saan. Ang kanyang malamig na mga mata ay naging dahilan upang lumubog ang mga puso ng grupo ni Xiaoyan. Ang iyong bilis ay medyo mabilis. Sa kasamaang palad, ito ay hindi pa rin sapat upang iwaksi ang kagalang-galang na ito. Lumitaw ang lalaking nakasuot ng itim at sumulyap kay Xiaoyan Trio bago tumawa. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan nang makita niya ito. Ang taong ito ay talagang mahirap pakitunguhan. Huwag mong sayangin ang oras nitong kagalang-galang na ito. Ang lalaking nakaitim na nakadamit ay tila unti-unting nawalan ng pasensya. Biglang nagdilim at nanlamig ang kanyang mga mata. Kinulat niya ang kanyang kamay at isang malalim na asol na kristal na layer ang lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, bumuo ito ng enerhiyang kristal na kuko ng kamay. Kakaporma pa lang ng kuko ng iwinagayway ng lalaking nakaitim ang manggas. Ang klon na kristal ay nawala sa kung saan. Mag-ingat ka. Nanginig ang puso ni Xiaoyan nang makitang nawala ang klon ng kristal, kaya dali-dali siyang sumigaw ng babala. Matapos makipagpalitan ng suntok sa lalaking ito na nakaitim na damit, alam ni Xiaoyan kung gaano kakilakilabot ang malalim na asol na kristal na layer na iyon. Naghiwa-hiwalay ang trio ni Xiaoyan sa tatlong direksyon pagkatapos tumunog ang sigaw. Sabay silang umatras na parang kidlat na bilis. Ang espasyo sa harap ni Cao Ying ay biglang bumuo ng matinding ripple habang umaatres silang tatlo. Kaagad, ang malakristal na kuko ay puwersahang tumagos sa kalawakan at sinunggaban siya sa walang awa na paraan. Sa hitsura nito, ang nakaitim na damit na Daozun ay nagpaplanong salakayin muna si Cao Ying. Nang dumating ang kuko ng kamay, medyo nabigla si Cao Ying nang matuklasan na ang nakapalibot na espasyo ay pilit na pinatigas. Ang kanyang figure ay hindi na makagalaw sa ilalim nitong solidified space. Kaya naman, nakatitig lang siya sa paglapit ng malaking kristal na hayop. Naramdaman din ni Xiaoyan at Song Qing na biglang bumaba si Cao Ying sa isang mapanganib na sitwasyon. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Bahagyang kumislap ang mga mata ng Song Qing na iyon. Ilang sandali pa, marahas siyang nagngangalit habang nakadikit ang mga paa sa sanga ng puno. Ang kanyang katawan ay tumakas patungo sa kagubatan sa bilis na parang kidlat at nawala sa isang kisap mata. Kumunat ang noo ni Xiaoyan nang makita niyang iniwan ni Song Qing si Cao Ying para tumakas mag-isa. Tumingin siya kay Cao Ying, na mapait na nagtitiis habang nakadikit ang kanyang mga pilak na ngipin. Ang tanging nagawa na lang niya ay magpakawala ng tahimik na buntong hininga. Maaaring magawa ni Song Qing ang isang walang hiyang bagay, ngunit siya, si Xiaoyan, ay talagang hindi. Matapos bumantong hininga muli sa kanyang puso, pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri. Isang kulay pilak na figure ang lumabas sa kanyang storage ring. Pagkatapos nito, mabilis itong lumitaw sa harap ni Cao Ying, gamit ang katawan nito para harangan siya. Crack! Kalalabas lang ng Earth Demon Puppet nang marahas itong hinawakan ng kristal na enerhiyang kamay na iyon. Makikita lamang ng isang tao ang walang kapantay na malakas na katawan nito na agad na bumubuo ng maraming crack lines. Naroon pa nga ang mababa, malalim na tunog ng pagsabog ng laman. Pumunta ka. Agad na sumigaw si Xiaoyan pagkatapos niyang gamitin ang Earth Demon Puppet para tulungan si Cao Ying na harangin ang pag-atake. Ang biglaang pagtulong na ito ay nagpagulat kay Cao Ying. Ang kanyang magagandang mata ay agad na tumingin kay Xiaoyan sa malalim na paraan. Dahan-daang lumawak ang mapupulang labi niya. Isang bahagyang tunog ang nalipat sa tenga ni Xiaoyan. Salamat. Naunawaan din ni Cao Ying kung anong uri ng sitwasyon ito pagkatapos na tumunog ang mga salita. Hindi siya nagtagal. Gumalaw ang kanyang maselang katawan, at mabilis siyang sumugod sa kagubatan. Kinawayan ni Xiaoyan ang kanyang kamay pagkatapos tumalikod si Cao Ying at sumugod sa kagubatan. Dali-dali niyang hinayla ang Earth Demon Puppet, na halos naging mga scrap, pabalik sa kanyang storage ring. Isang silver glow ang kumikislap sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos nito, pinakawalan niya ang 3,000 lightning movement hanggang sa limitasyon nito.
Sinamahan siya ng sunod-sunod na after images habang sumusugod siya sa masukal na kagubatan sa ibang direksyon. Ang ekspresyon ng nakaitim na damit na Daozun sa wakas ay naging madilim nang makita niya ang kanyang pag-atake ay muli nang walang anumang nadagdag. Ang kanyang malamig na mga mata ay dumaan sa direksyon kung saan tumakas ang tatlong tao. Agad silang huminto sa lugar kung saan umalis si Xiaoyan. Dahil gusto mong iligtas ang iba, makikita ng kagalang-galang na ito kung sino ang darating para iligtas ka sa pagkakataong ito. Isang siksik na boses ang lumabas sa bibig ng nakaitim na damit na Daozun. Pagkatapos nito, nanginginig ang kanyang katawan, at muli siyang nawala sa kakaibang paraan. Sa hitsura nito, ang mga intervention ni Xiaoyan ay talagang ikinagalit niya. Ang figure ni Xiaoyan ay sumugod sa kagubatan sa paraang parang kidlat. Kasalukuyang madilim at solemn na ang kanyang ekspresyon. Bagamat walang nakaitim na figurang si Daozun sa likuran niya, malabo niyang naramdaman na ikinulong siya ng lalaking iyon. Maliwanag, pinili ng taong iyon si Xiaoyan sa trio. Bastos. Kung talagang pipilitin mo ako sa ganoong lawak, hahayaan kitang magbayad ng madugong halaga kahit na kailangan kong gawin ang lahat hanggang sa puntong masaktan ako ng malubha. Ang figure ni Xiaoyan ay nagpatuloy sa mabilis na pag-charge para sa isang distansya, ngunit ang nakakulong na pakiramdam na iyon ay hindi hamina. Sa halip, ito ay naging mas matindi. Kaagad, isang matinding kislap ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan. Bagamat ang kabilang partido ay isang elite na Daozun, imposible para sa kanya na kagatin ang matigas na buto ni Xiaoyan kung ang Daozun na ito ay walang magandang set ng ngipin. Pagkatapos ng pag-iisip na ito sa puso ni Xiaoyan, bumilis ang kanyang bilis. Sa huli, nakita lang ni Xiaoyan ang malabong itim na linya na dumadaloy sa hangin ng kagubatan. Gayunpaman, hindi niya nakita ang alinman sa mga ito habang mabilis itong dumaan. Natapakan ng paa ni Xiaoyan ang walang laman na hangin. Tumingin siya sa mga puwang sa kagubatan habang nakatingin sa tuktok ng bundok, na papalapit. Shi! Biglang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan pagkatapos ng isang buntong hininga na pinakawalan sa loob ng kanyang puso. Natapakan ng kanyang mga paa ang walang laman na hangin, at pilit na napatigil ang kanyang katawan. Napuno ng malalim na dilim ang kanyang mga mata habang nakatingin sa isang sanga ng puno na di kalayuan sa kanya. Isang figure ng tao na nakaitim na nakadamit ang nakaupo at nakakross ang mga paa sa lugar na iyon. Gaano man katalino ang biktima, hindi ito makakatakas mula sa mga kamay ng mga ngaso. Itinaas ng nakaitim na damit na si Daozun ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay sumulyap ng walang pakialam kay Xiaoyan habang siya ay malakas na tumawa. Xiaoyan. Gustong makita ng kagalang-galang na ito kung may magpapakita at magliligtas sa iyo sa pagkakataong ito. Talagang kukunin ko ang iyong heavenly flames. Isang ideya ang biglang pumasok sa puso ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga salitang ito. Nilaibat ng kanyang mga mata ang nakaitim na damit na Daozun. May kaunting pagbabago sa kanyang ekspresyon habang siya ay bumulalas. Ikaw. Ikaw si Old Mugo. Bahagyang nagulat ang nakaitim na damit na Daozun nang marinig niya ito. Pagkatapos nito, mas lalong sumilay ang mabangis na ngiti sa kanyang mukha. Tinanong niya, "Hindi mo ba ako nakikilala?" Hindi sinasadyang lumubog ang puso ni Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ng nakaitim na Daozun na hindi itinatanggi ang anuman. Ang taong ito ay talagang si Old Mugo. Siya ay nagtataglay ng ganoong kakayahan upang linlanggan ang tatlong higanteng ulo ng Peel Tower at pumasok sa Peel Realm. Mabuti na rin na nakilala mo ako. Maaari kang mamatay nang malaman mo kung bakit. Kahit anong sabihin ng isa, may relasyon tayong dalawa. Kung talagang pag-uusapan natin ito, baka kailangan mo pang tawagan itong kagalang-galang na ito na tito. Tumawa ang matandang Mugo sa madilim at malamig na paraan. Hindi ako gaanong pinagpala. Hindi sinasadyang tumawa si Xiaoyan nang marinig niya ito. Tumawa ang Old Mugo at hindi ito pinansin. Medyo nag-iinit ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Xiaoyan. Sa pagkakataong ito, ang kagalang-galang na ito ay hindi magpipigil. Papatayin mo na kita at kukunin ang iyong kaluluwa. Ang kagalang-galang na ito ay may sariling mga paraan upang maipahayag sa iyo ang flame mantra. Pagkatapos tumawa sa isang siksikan, malamig na paraan,
kinuyam ni Old Mugo ang kanyang kamay. Ang malaking kuko na iyon, na nabuo mula sa isang malalim na asol na enerhiya, ay muling lumitaw sa kanyang harapan. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at ang napakalaking kuko ay nawala sa kakaibang paraan. Nagbago rin ang ekspresyon ni Xiaoyan nang makita niyang nawala ang napakalaking kuko. Pagkatapos ng palitan kanina, naiintindihan na niya na ang bagay na ito ay maaaring tumagos sa kalawakan mismo. Ito ay mailap, na ginagawang mahirap para sa isa na ipagtanggol laban dito. Hindi nagkamali si Xiaoyan. Ang espasyo sa kanyang harapan ay naging distorted habang si Xiaoyan ay nag-concentrate. Isang napakalaking claw na kristal ang sumugod at humawak sa kanya. Ang momentum ng malaking claw ay lubhang nakakabigla. Naunawaan din ni Xiaoyan kung gaano katikat ang bagay na ito. Maging ang Earth Demon Puppet ay halos mapilayan nang mahawakan ito ng kuko. Sa lakas ng kanyang katawan, malamang sa isang kurot lang ay sisabog na siya sa isang tumpok ng dagwang laman. Gayunpaman, maswerte na siya ay handa na. Sa sandaling lumitaw ang malaking kuko, ang pilak na kumikinang sa ilalim ng mga paa ni Xiaoyan ay kumikislap bago pa man malak ang kuko sa kanya. Sa isang iglap, lumitaw siya sa walang laman na lupa sa paligid ng ilang dosenang metro ang layo. Malamig na tumawa ang Old Mugo nang makita ang mabilis na reaksyon ni Xiaoyan. Katatapos lang ng kanyang tawa nang masilaw si Xiaoyan. Ang malaking kristal na kamay, na puno ng kakaibang spiritual pressure, ay muling lumitaw sa kakaibang paraan. Pagkatapos nito, ang kamay ay humawak ng parang kidlat na bilis. Muling tumigas ang paligid. Ang solidification ng nakapalibot na espasyo ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Xiaoyan. Ang malakristal na malaking kamay na ito ay talagang napakahirap harapin. Ito ay hindi karaniwang mahirap kahit naiwasan ito. Ang isang elite na Daozun ay talagang pambihira. Si Xiaoyan ay biglang nagdikit ang kanyang mga ngipin habang maraming mga pag-iisip ang dumaloy sa kanyang puso. Hindi kumikislap ang kanyang mga mata habang nakatitig sa malaking kuko na marahas na humawak. Si Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang maniobra sa sandaling ito. Ang kasalukuyang siya ay talagang kailangan upang sumali sa isang ganap na huling labanan. Kumikislap ang napakalaking kuko. Bumukas ito at parang multo ng kurot sa ulo ni Xiaoyan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang malaking kuko na lumaki sa kanyang mga mata. Nagbago ang kanyang hand seal habang ginagawa niya iyon. Skyfire 3 Mysterious Change, unang pagbabago. Skyfire 3 Mysterious Change, pangalawang pagbabago. Dalawang sigaw ang sunod-sunod na tumunog sa puso ni Xiaoyan, na naging dahilan upang biglang pumailang lang ang Dao Qi sa kanyang katawan. Ang nakapalibot na solidified space ay naging mas nakaka-relax din. Skyfire 3 Mysterious Change, ikatlong pagbabago. Ang masasamang mata ni Xiaoyan ay tumingin kay Old Mugo na may mabangis na ngiti sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim ng hangin. Ang mga seal na nabuo ng kanyang mga kamay ay muling nagbago habang inihahanda niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Nang mabuo ang hand seal ni Xiaoyan, ang espasyo sa harapan niya ay kakaibang nabaluktot. Kaagad, isang malakas na figure ang lumabas mula sa distorted space at tumayo sa harap ni Xiaoyan na parang metal tower. Isang malawak at mahinahon na hininga ang biglang lumabas sa malakas na katawan na parang bagyo nang lumitaw ito. Ang ganitong pakiramdam ay parang hindi isang tao ang nasa harap, ngunit sa halip, isang bundok na sumusuporta sa langit. Hihihi. Hayagan ang pagpatay sa teritoryo ko. Hindi mo talaga ako binibigyan ng kahit anong mukha, di ba? Kakalabas lang ng figure nang magpakawala siya ng isang marahas na tawa sa harap ng natulala na mga mata ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, mahigpit na kinuyam ng figure ang kanyang 5 daliri. Isang suntok na walang anumang magarbong galaw ang biglang ibinato, at malakas itong bumangga sa malaking kuko. Bang! Nagkabanggaan ang dalawa. Ang malakristal na malaking kuko, na nagtataglay ng di pangkaraniwang lakas, ay pinilit na pabulaykan ng mahigit 100 metro. Pagkatapos nito, lumipad ito sa himpapawid at malabong nagsiwalat ng ilang bitek. Sino ang dumating? Ang biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito ay naging sanhi ng malakas na pag-iyak ni Old Mugo pagkatapos magulat.
Ang malakas na lalaking iyon ay wala pang masasabi pagkatapos ng pag-iyak ng matandang mugo nang biglang umalangaw ang isang nakakaakit na tawa sa kagubatan. Matanda, wala akong pakialam kung habulin mo ang iba. Gayunpaman, hindi mo maaaring patayin si Xiaoyan. Ziyan. Si Xiaoyan, na natulala, ay lalong nagulat nang marinig ang pamilyar na boses na ito. Mabilis na sumilip ang saya sa kanyang mga mata. Battle Through the Heavens. Kabanata 1173. Ziyan, Xiongzhen. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Old Mugu nang marinig niya ang malinaw at malakas na boses na umalangaw sa kagubatan. Luminggalinga ang kanyang mga mata bago biglang bumaril sa sanga ng puno ng isang malaking puno, at nakita ko ang isang maliit na batang babae na nakasuot ng lila. Ang magkabilang binti niya ay marahan na umiindayog. Kahit na sa pagiging mahinahon ni Old Mugu, hindi niya sinasadyang nagulat nang makita niya ang batang babae na ito. Nababalot ng gulat ang kanyang mga mata. Ang mga maaaring pumasok sa Peel Realm ay pawang mga alchemist na lumahok sa Peel Gathering. Gayunpaman, ang maliit na batang babae sa harap ay malinaw na hindi isa sa kanila. Paano siya nakapasok sa lugar na ito? Hindi pinansin ng batang babae na naka-purple ang damit ang nagulat na tingin ni Old Mugu. Ang kanyang maliit na kamay ay nakadikit sa sanga ng puno at ang kanyang maganda at maliit na katawan ay tumalon pababa mula sa itaas. Pagkatapos nito, marahan itong lumapag sa harap ni Xiaoyan. Hindi niya sinasadyang tumawa nang makita niya ang natigil ang ekspresyon ni Xiaoyan bago siya binigyan ng kakaibang mukha. Ang kanyang kaibig-ibig at magagandang aksyon ay talagang kaibig-ibig. Ziyan. Bakit ka nandito? Ang pagkabigla sa mga mata ni Xiaoyan ay tumagal ng mahabang panahon bago unti-unting nawala. Hinawakan niya ang maliit na batang babae na ito, na nawala ng matagal, at hinayla siya sa kanyang tagiliran. Pagkatapos nito, maingat itong tumingin sa kanya. Ang kanyang jade carving na hitsura ay kasing cute ng dati, na nagbibigay sa kanya ng hitsura na katulad ng isang porcelain doll. Tumakas ako, hihihi. Alam kong kasali ka sa Peel Gathering, kaya pumunta ako dito para hintayin ka. Ngumiti si Ziyan na parang maliit na fox. Naningkit ang magkabilang mata niya sa hugis gasuklay. Nakakaawa ako. Pagkaalis ko, wala na akong masarap na yawan. Araw-araw, ang mga maput na taong iyon ay nagbubuhos ng kasuklam-suklam na bagay para makakain ko. Hinawakan ni Ziyan ang damit ni Xiaoyan. Ang malalaking matubig niyang mata ay agad nabasa. Ang kanyang buhay sa panahong ito ay talagang napakasama sa kanyang pananaw. Parang buhay sa impyerno kung ikukumpara sa mga panahong nasa tabi niya si Xiaoyan. Kaya naman, dali-dali niyang sinamantala ang pagkakataong tumakas kapag nagkaroon siya ng pagkakataong gawin iyon. Mga miyembro ng iyong tribo. Nagulat si Xiaoyan bago niya agad naintindihan ang isang bagay. Pagkatapos nito, nagtatakang tanong niya. Marahas na tumanggo si Ziyan. Sa hitsura nito, labis niyang kinasusuklaman ang pagtrato sa kanya ng mga miyembro ng kanyang tribo. Gayunpaman, kung malalaman ito ng mga miyembro ng kanyang tribo, malamang na magagalit sila na mauuwi sa pagdura ng dugo. Sa mundong ito, hindi ginantimpalaan ang isa sa pagiging mabuting tao. Walang magawang umiling si Xiaoyan. Naintindihan niya ang karakter ni Ziyan. Ang bawat salita ay pinalaki ng maraming beses kapag binibigkas mula sa kanyang bibig. Kaya naman, hindi talaga siya naniniwala sa mga salitang ito. Kung tungkol sa kahit anong bagay na ipapakain sa kanya. Kahit papaano, ang babaeng ito ay mukhang masigla. Walang alinlangan na maraming beses siyang mas mahusay kaysa noong umalis siya noon. Hoy, tapos na ba kayong mag-chat? Little Grandon, ang taong ito ay hindi madaling pakitunguhan. Medyo naiinip na ang ulo ng lalaking iyon na matipuno ang katawan at kinausap ang dalawa habang nag-uusap sina Xiaoyan at Ziyan. Malaking tao, hindi mo kailangang mabalisa. Pumunta ka at talunin siya. Ang iyong gawain ay isa sa alang-alang na halos matapos kapag natapos mo siya. Pinulot ni Ziyan ang kanyang maliit na bibig bago itinuro ang madilim na mukha na Old Mugu sa di kalayuan. Itinuro niya sa malutong na boses. Ang malaking lalaking iyon at ang mga mukha ni Old Mugu ay hindi sinasadya nang marinig nila ang kanyang mga salita. Talagang mataas ang tingin mo sa akin. Hindi na masama na mablock ko siya.
Kung hindi dahil sa konstitusyon ko, hindi ko siya matatalo. Walang magawa ang malaking lalaki na sumagot. Mukha siyang walang imak pagdating sa gawaing itinalaga sa kanya ni Zian. Maaari ko bang malaman kung sino ang kaibigan na ito? Tumingin sa kanya si Xiaoyan. Ngumiti siya, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at magalang na nagtanong. Siya ay tinatawag na Xiongzhan. Tinatawag ko siyang malaking kaibigan. Siya ang pinuno nitong 10,000 Medicinal Mountain Range. Hihihi. Lahat ng natural na kayamanan sa lugar na ito ay pinamamahalaan niya. Tumawa si Zian. Isang kasakiman ang bumungad sa kanyang puno ng tubig. Ang malaking lalaking iyon na tinawag na Xiongzhan ay hindi sinasadyang kinilig nang marinig niya ang mga salita ni Zian. Inisip niya ang mga mahalagang sangkap ng gamot na kinakain ni Zian bilang mga kakanin. Ang batang ito ay talagang isang taong nag-aksaya ng mga kayamanan. Chief. Bahagyang nagulat ang puso ni Xiaoyan. Kung ganito ang sasabihin ng isang tao, hindi ba itong si Xiongzhan ang pinakahuling hayop na pinag-uusapan ng grupo ni Songqing? Itong kaibigan, hindi ko talaga intensyon na tumalon sa bundok na ito. Ang matandang ako ay hihingi ng tawad sa iyo kung ako ay nakasakit sa iyo sa anumang paraan. Gayunpaman, ang taong ito ay isang target na dapat kong hulihin. Sana ay hindi ka makialam. Ang matandang mugu sa di kalayuan ay nagsalita sa wakas na may malungkot na mukha. Kahit na ang antas ni Xiongzhan ay mas mababa sa kanya, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay labis na nakakabigla. Imposibleng sabihin kung sino ang mamamatay sa kaninong mga kamay. Inikat ni Xiongzhan ang kanyang mga mata nang marinig ito. Pagkatapos nito, naiirita siyang tumugon. Narinig mo ang sinabi ng munting lola kanina. Dapat kong protektahan ang taong ito. Bakit hindi natin gawin ito sa ganitong paraan? Hindi ako mag-abala sa iyong pagpasok sa bundok, at dapat kang tumalikod at umalis. Ano ang sasabihin mo? Kumaibat ang sulok ng bibig ni Old Mugu. Unti-unting nanlamig ang mga mata niya. Sa pagkakataong ito, may intensyon siyang hulihin si Xiaoyan sa anumang paraan. Ang hadlang ng sinuman ay hindi makakayanan ang kanyang determinasyon. Kung ganoon, natahimik sandali si Old Mugu. Isang matinding kislap ang biglang sumilay sa kanyang mga mata habang siya ay sumigaw sa isang siksik na boses. Maaari kang umalis at mamatay. Ang siksik na boses ay tumunog lamang nang iwinagayway ni Old Mugu ang kanyang manggas. Ang kristal na kamay na iyon, na pinilit na ibalik ni Xiongzhan kanina, ay muling sumugod palabas. Sa isang iglap, lumitaw ang kamay sa harap ni Xiongzhan. Ang malaking kamay ay mahigpit na nakakuyom, na bumubuo ng isang kamao na marahas na hamampes sa ulo ng Xiongzhan. Shi! Dumating na ang hangin mula sa kamao bago dumating ang suntok. Ang nakakatakot na hanging kamao na iyon ay naging dahilan ng paglubog ng lupa sa ilalim ng mga paa ni Xiongzhan ng halos 2 talampakan kahit na malayo ang agwat nila. Isang napakalaking fist imprint ang lumitaw sa lupa. Hihihi. Ang matandang ito ay nangingibabaw sa loob ng napakaraming taon. Wala pa akong nakilalang sino mang maglakas loob na sabihin sa akin na umalis at mamatay. Sino ka sa tingin mo? Isang kabangisan ang bumungad sa mukha ni Xiongzhan nang makita niyang umaatake si Old Mugu sa unang senyales ng hindi pagkakasundo. Nakakuyom ng mahigpit ang kamao niya at isang malalim na dilaw na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Ang isang kamao ay marahas na itinapon, at pinili nito ang pinakadirekta, hindi mapanlikhang paraan upang mabangga ang malaking kristal na kamao. Bang! Marahas na nagbanggaan ang dalawa at isang nakakatakot na alon ang sumugod na parang kidlat na bilis. Ang lahat ng damo sa loob ng 100 metrong radius ay pinutol ng kalahating talampakan. Pinutol ang ilan sa mga puno ng dambuhalang puno. Ang isang malaking halaga ng sawdust ay sumabog mula sa lugar kung saan sila nabasag. Mabilis ang mga mata at kamay ni Xiaoyan. Nang pumutok ang malakas na ripple na iyon, niyakap niya si Zian, at ginalaw ang kanyang katawan. Pagkatapos nito, sumugod siya sa langit, ibinaba ang kanyang ulo, at tumingin sa isang patch ng dilaw na lupa na lumitaw sa loob ng malawak na dagat ng mga puno. Bahagya siyang natahimik. Talagang karapat-dapat itong labanan sa pagitan ng klase ng Daozun. Ang napakalaking mapanirang lakas ay nalikha sa pamamagitan lamang ng isang pagtaas ng kamay.
Nauwi si Xiongzhan ng 2 hakbang pabalik sa loob ng kagubatan na ngayon ay natatakpan ng alikabok. Nanginginig ang lupa sa bawat paglapag ng kanyang mga paa. 2 beses itong nagpatuloy bago niya tuluyang napatatag ang kanyang katawan. Agad niyang itinaas ang kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay hindi pangkaraniwang nag-iinit habang nakatingin siya sa matandang mugo sa kanyang tapat. Siya ay sumigaw. Sige, ito ay Kasiya siya. Muli, naging madilim at malamig ang ekspresyon ng Old Mugo. Sinulyapan niya ang malaking klo na kristal na muling pinalipad. Makikita ang mga bitek nito na naging mas siksik. Ang lakas ng pakikipaglaban nitong Xiongzhan na ito ay talagang mahusay. Sa anong paraan siya ay isang eksperto lamang na may kalahating paa sa klase ng Daozun gaya ng nabanggit ni Songqing. Sa hitsura nito, malamang na umabant na siya sa klase ng Daozun. Kung hindi, imposible para sa kanya na harapin ang Old Mugo ng walang labis na kawalan. Mahinang nagsalita si Xiaoyan. Ang sorpresa ay hindi sinasadyang sumilay sa kanyang mga mata nang tumingin siya sa labanan sa ibaba. Ang malaking tao ay sumulong na sa klase ng Daozun ilang taon na ang nakararaan. Si Ziyan, na nasa yakap ni Xiaoyan, ay kinulat ang kanyang bibig at nagpahayag ng ilang impormasyon. Mapalad na hindi ako nakinig kay Songqing habang pinapaypayan niya ang apoy. Ang pagkakaroon lamang ng kalahating paa sa klase ng Daozun at ganap na pagpasok sa klase ng Daozun ay dalawang magkaibang konsepto. Sa lineup ng Songqing kanina, ihahatid lamang nila ang kanilang mga sarili sa kamatayan sa pagpunta doon. Hindi sinasadya ni Xiaoyan ang kanyang dila nang marinig niya ito. Ang Songqing na ito ay talagang hindi mapagkakatiwalaan. Sa dilaw na lupa na pilit na nililika, ang mga mata ni Old Mugo ay madilim at siksik habang nakatitig kay Xiongzhan, na may mukha na puno ng layuning makipaglaban. May kung anong layuning pumatay din ang bumungad sa kanyang puso. Ang antas ng kahirapan sa pakikitungo kay Xiongzhan ay higit na lumampas sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, ito ay imposible upang siya ay sumuko. Kaagad, ang kanyang mga nangungunot na kamay ay gamulong mula sa kanyang manggas at nagsimulang bumuo ng mga sil na parang kidlat na bilis. Nether Demon Firearm. Isang malalim na asol na apoy ang mabilis na sumabog mula sa katawan ni Old Mugo na parang isang bulkan kasunod ng malamig na sigaw na ibinuga. Agad itong sumulpat sa malaking klo na kristal. Sa pagtaas ng dami ng malalim na asol na apoy na umaagos sa malaking kristal na klo, makikita ng isa ang mga linya sa ibabaw ng malaking klo na unti-unting gumagaling. Ang isang malalim na asol na braso ng apoy ay dahan-daang pinalawak mula sa likod ng malaking kuko. Ang apoy ay tumaas, dahilan upang ang brasong ito ay magbigay sa iba ng isang uri ng sobrang lamig na pakiramdam. Ito ay parang braso ng isang Diyos ng kamatayan. Isang seryosong ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Xiongzhan nang makita niya ang malaking braso na may malalim na kulay asol na apoy na nananatili sa ibabaw nito. Isang mahinang dagandong ang lumabas sa kanyang lalamunan. Bahagyang nanginig ang malaking kamay. Ang mga humahadlang sa kagalang-galang na ito ay mamamatay. Isang madilim na malamig na ekspresyon ang bumungad sa mata ni Old Mugo. Ang kanyang handsil ay biglang nagbago at ang malaking apoy na braso na iyon ay agad na umakyat. Pagkatapos nito, ito ay lumitaw na parang meteorite habang walang awa na bumagsak sa lugar kung saan matatagpuan si Xiongzhan. Ang espasyo sa kahabaan ng daan ay biglang gumuho, na nagpapakita ng maraming madilim na itim na spatial hole. Bumaba ang malaking kamay ng apoy. Nang medyo malayo na ito, biglang tumaas ang apoy dito. Ang malaking kamay ng apoy ay namamaga rin sa hangin. Sa isang iglap, ito ay naging isang bagay na halos 100 talampakan sa paligid. Isang napakalaking madilim na anino ang tumakip sa kagubatan sa loob ng 100 metrong radius. Roar! Isang mabangis na dagandong ang pinakawalan ni Xiongzhan sa kalangitan matapos maramdaman ang mainit na presyon ng enerhiya na ipinapadala mula rito. Nagsimula na ring mamaga ang kanyang katawan sa isang swoosh-swoosh na tunog sa sandaling ito. Maitim-itim, mahabang buhok ang lumabas sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Sa wakas, mahigpit niyang naikuyom ang kanyang napakalaking kamao. Isang nakasisilaw, malalim na dilaw na enerhiya ang lumundag na parang tubig baha. Sa sandaling ito, si Xiongzhan ay tila sumanib sa napakalaking bundok na ito,
gamit ang lakas ng bundok upang magpakawala ng isang nakakagulat na hampas. Bumaba ang malaking kamay ng apoy. Ilang sandali pa, bumangga ito sa napakalaking kamao ni Xiongzhan. Ang bundok ay yumanig at ang lahat ng mga hayop ay nanginig bilang isang resulta. Battle Through the Heavens. Kabanata 1174. Nakakatakot. Bang! Isang tunog na nanginginig sa lupa ang biglang umalangaw-ngaw sa buong bundok na parang dumadagandong na dagandong mula sa langit. Isang nakakatakot na bagyo ang nabuo sa sandaling ito. Pagkatapos nito, nagwalas ito sa lahat ng direksyon. Ang buong bundok ay nanginig sa ilalim ng mabangis na enerhiyang bagyo. Maraming 10 talampakan ang lapad na bitek ang mabilis na kumalat. Pagkatapos nito, nagunat sila sa gilid ng paningin ng isa. Ang biglaang enerhiyang bagyo na ito na sumabog ay nakakuha ng atensyon ng maraming matataas na ranggo na magical beast sa tuktok ng bundok. Gayunpaman, lahat sila ay labis na nabigla nang maramdaman nila kung gaano katikat ang enerhiyang bagyong ito. Pagkatapos nito, ang kanilang mga yapak ay nagmamadaling umalis sa bundok. Ang labanan sa antas na ito ay hindi isang bagay na maaari nilang salihan. Ang kumakalat na alon ng enerhiya ay madaling pinatag ang halos kalahati ng kagubatan sa bundok na ito. 1,000 talampakang lapad na hukay ang unti-unting lumitaw sa paningin ni Xiaoyan. His. Kahit na sa kalmadong kilos ni Xiaoyan, hindi niya sinasadyang lumanghap ng malamig na hangin habang nakatitig sa napakalalim na hukay na halos 1,000 talampakan ang laki. Ang gayong nakakatakot na mapanirang lakas ay talagang karapat-dapat sa labanan sa pagitan ng mga miyembro ng klase ng Daozun. Ang namumuong dilaw na alikabok ay tumaas lamang sa hangin ng ito ay tanggayan ng mabangis na hangin. Mabilis na nilaibat ng mga mata ni Xiaoyan ang lugar sa ibaba. Pagkatapos nito, huminto sila sa katawan ni Old Mugo, na nasuspine sa hangin. Sa sandaling ito, bahagyang tumaas at bumagsak ang dibdib ni Old Mugo. Hindi na kalmado ang kanyang paghinga tulad ng dati. Maliwanag, ang pag-ataking iyon ay nagpapagod sa kanya. Nasaan si Xiongzhan? Biglang naghanap ang mga mata ni Xiaoyan. Napatingin siya sa napakalalim na hukay habang bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Sa loob nito, itinuro ng daliri ni Ziyan ang loob ng malalim na hukay. Ang kanyang puno ng tubig at malalaking mata ay naglalaman ng isang kumikislap na kulay ube na kislap. Roar! Kakarinig pa lang ng boses ni Ziyan nang biglang sumabog mula sa hukay ang nakakapukaw ng kaluluwang dagandong. Pagkatapos nito, nag-transform ito sa isang parang substance na sonic wave na kumalat sa isang putok. Muli itong nagpadala ng malalim na patong ng dilaw na lupa sa lupa na lumilipad. Bang! Unti-unting hamina ang dagandong. Pagkatapos nito, biglang nagsimulang manginig ang buong bundok. Maraming dumadagandong na muffled vibrations ang ibinubuga mula sa malalim na hukay na iyon. Nagbago ang ekspresyon ng matandang Mugo nang marinig niya ang tunog na ito. Ang kanyang maitim at malamig na mga mata ay nakatuon sa tila napakalalim na hukay. Boom! Isa pang nakakatakot na malakas na tunog ang biglang lumitaw. Kaagad, isang hindi mapapantayang malaking katawan ang lumundag mula sa malalim na hukay na parang isang napakalaking tore. Pagkatapos nito, bigla itong bumagsak sa lupa. Marahas na yumanig ang buong bundok ng damapa ang kanyang mga paa sa lupa. Isang gulat na ekspresyon ang hindi sinasadyang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan habang tinitingnan niya ang napakalaking nilalang na tumalon mula sa malalim na hukay. Ang bagay na iyon, na nagsiwalat mismo, ay 100 metrong laking oso. Ang malaking oso ay kulay itim at ang balahibo sa buong katawan nito ay nakatayo na parang bakal na karayom. May 8 pilak na linya ng buhok sa dibdib ng malaking oso. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ni Xiaoyan ay ang 20 metrong haba na kulay itim na buntot sa likod nito. Nang ang higanting buntot na ito ay iwagayway, ito ay sinasabayan ng tunog ng paghahati ng hangin. Sa hitsura nito, ang buntot na ito ay parang buntot ng dragon. Ito ang sinaunang Dragon Bear. Nilaibat ng mga mata ni Xiaoyan ang kulay pilak na mga linya ng buhok sa dibdib ng malaking oso bago agad tumuon sa buntot ng dragon sa likod nito. May kumikinang sa kanyang mga mata habang bumubulong sa sarili. Isang Dragon Bear,
ay isang mabangis na magical beast na napakabihirang mahanap dahil ito ay itinuturing na isang natatanging hayop noong sinaunang panahon. Bukod dito, ang katawan nito ay malabong nagtataglay ng dugo ng dragon, at nagtataglay ito ng nakakatakot na lakas. Batay sa naitala sa mga sinaunang teksto, ang ganitong uri ng dragon bear ay tinatawag ding nine-line demon dragon bear. Ang kulay pilak na mga linya ng buhok sa kanilang mga dibdib ay hindi lamang para sa kapakanan ng hitsura. Sa halip, ginamit ito upang hatulan ang lakas nito. Usap-usapan na kapag ang dragon bear na ito ay nagtataglay ng 9 na linya ng dragon, ang dragon bloodline sa loob ng katawan nito ay ganap na magi gising. Sa oras na iyon, ang dragon bear ay sasailalim sa isang pagbabago. Kung ang pagbabago ay isang tagumpay, ito ay magiging ultimate dragon bear. Sa sandaling ito ay umunlad, ang kailangan lang gawin ay itaas ang kanyang kamay upang basagin ang mga bundok at basagin ang mga lupain. Sa makatuwid, ang mga ganitong uri ng mga linya ng buhok ay tinatawag ding mga linya ng dragon. Ang kasalukuyang Xiongzhan ay nagtataglay na ng 8 linya ng dragon. Kung may lalabas na iba, ang malaking tao na ito ay magiging ultimate demon bear na kilala sa kabangisan nito kahit noong sinaunang panahon. Ito ay hindi inaasahan na talagang makakita ako ng dragon bear dito. Gaano kahanga-hanga. Hindi sinasadyang umiling si Xiaoyan at bumantong hininga. Isa lang itong dragon bear. Malakas lang ito dahil sa pahiwatig ng bloodline ng dragon nito. Si Ziyan, na nasa yakap ni Xiaoyan, ay bahagyang nakakunot ang kanyang bibig habang sumagot. Sa kakayahang angkinan ang bloodline ng dragon, sapat na upang sabihin ang lakas nito. Napakahalaga talaga ng bloodline para sa magical beasts. Noong kara-rating ko pa lang sa Central Plains noon, isang tao mula sa Heavenly Demon Phoenix Tribe ang halos nakakita ng dugo ng Heavenly Demon Phoenix Essence sa aking storage ring. Ngumiti si Xiaoyan at nagsalita nang bigla niyang naalala ang mga pangyayari sa Wind Lightning noon. Heavenly Demon Phoenix. Sinaktan ka nila. Ang maliliit na kamay ni Ziyan, na nakasabit sa leeg ni Xiaoyan, ay biglang humigpit. Isang nanlilisik na kulay ube na kislap ang biglang sumilay sa kanyang puno ng tubig na mga mata. Ang kanyang maliit at matangkad na pulang dila ay marahang dinilaan ang kanyang maliliit na labi. Teknik ang mga pakpak ng Heavenly Demon Phoenix. Kung gagamitin ko ang mga ito sa hinaharap at may makakakilala sa kanila, talagang magkakaroon ng problema. Nakatitig ang mga mata ni Xiaoyan sa napakalaking dragon bear habang siya ay random na sumagot. Relax, kung maglakas loob silang sumama, sisiguraduhin kong walang babalik sa kanila. Ang maliit na ulo ni Ziyan ay nakasandal sa balikat ni Xiaoyan. Gumamit siya ng boses na siya lang ang nakakarinig sa mahinang pag-ungol. Hindi narinig ni Xiaoyan ang sinabi ni Ziyan. Ang kanyang atensyon ay nakatuon kay Xiongzhan, na nagbagong anyo. Marahil ito ay dahil sa kanyang aktwal na katawan na lumitaw, ngunit ang aura ni Xiongzhan ay mas mabangis kumpara sa kanina. Isang pares ng pulang dugo, malalaking mata ang nakatitig kay Old Mogo, na parang langgam sa hangin. Muli, biglang humakbang ang mga paa ni Xiongzhan. Bakas sa kanyang pangit na mukha ang isang mabangis na ekspresyon. Ang kanyang kamao ay hamampos din sa Old Mogo. Isang mabangis na hangin ang umihip sa kalangitan. Ang sumisipol na tunog ng paghahati ng hangin ay tumagos sa buong bulubundukin na parang mahinang drumbeat. Maging ang Old Mogo ay hindi nang ahas na maliitin ang suntok ni Xiongzhan pagkatapos niyang mag-transform sa aktwal nitong anyo. Nagbago ang handsil ni Old Mogo, at ang espasyo sa kanyang harapan ay nasira. Mabilis itong nakabuo ng makapal na spatial barrier. Bang! Isang malaking kamao na natatakpan ng itim na buhok ang marahas na dam-apo sa spatial barrier. Madali nitong pinaghiwalay ang spatial barrier. Agad na kumalat ang malaking kamay at ang kulay itim na buhok sa kamay ni Xiongzhan ay bumaril na parang mga arrow sa lahat ng direksyon. Ang mga itim at matutulis na buhok na ito ay gumalaw sa sobrang nakakatakot na bilis. Sa isang iglap, lumitaw sila sa harap ni Old Mogo at nagkaroon ng malalim na dilaw na bakas ng enerhiya. Maliwanag, ang mga bagay na ito ay maaaring hindi maganda, ngunit kung ang isa ay matamaan ng mga ito, ang isa ay tiyak na hindi maganda ang pakiramdam. Sa paningin at karanasan ni Old Mogo,
natural na hindi niya babawasan ang pag-atake ng kabilang partido. Nagbago ang seal na nabuo ng kanyang mga kamay. Pagkatapos nito, ibinuka niya ang kanyang bibig at humihip. Isang malalim na asol na apoy ang bumaril na parang haligi ng apoy. Sa wakas, nabangga ito sa matutulis na buhok. Ang nakakatakot na temperatura ng Sea Heart Flame ay naging sanhi ng tahimik na pagsingaw ng mga buhok. Nag-transform sila sa mga kumpol ng kulay abo na lumipad pababa. Shua! Kakalabas lang ng apoy nang biglang sumugod ang isang itim na figure mula sa langit. Ang nakakatakot na hangin ay naging sanhi ng bahagyang pagbabago ng ekspresyon ni Old Mugo. Mabilis na nagbago ang seal na nabuo ng kanyang mga kamay. Pagkatapos nito, ang haligi ng apoy mula kanina ay agad na nagsama-sama sa isang higanteng apoy na hayop na 200 talampakan ang laki. Naglunsad ito patungo sa itim na figurang iyon na may bilis na parang kidlat. Shi! Bumaba ang itim na figure. Pagkatapos nito, bumangga ito sa apoy na hayop. Isang nakakatakot na lakas ang naghati sa apoy na hayop sa dalawa. Ang natitirang puwersa ay sumugod sa hangin at bumaba, na bumubuo ng isang malalim na peklat, 200 talampakan ang laki, sa lupa. Ang itim na anino ay sumipot sa apoy na hayop at umikot sa hangin na may tunog ng pagsipol. Tumingin si matandang Mugo. Noon lamang niya natuklasan na ang itim na figure ay ang napakalaking dragon tail ni Xiongzhan. Ang halimaw na ito ay talagang nagtataglay ng hindi kapanipaniwalang brute force. Maraming spatial crack ang lumitaw ng tingnan ni Old Mugo ang napakalaking swinging tail. Ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang lumiit, at ang kanyang ekspresyon ay medyo pangit. Kung talagang lalaban sila ni Dao Qi, malamang na hindi matatalo ni Xiongzhan si Old Mugo kahit na magbago na. Gayunpaman, nagawa ni Xiongzhan na makipaglaban ng walang anumang pag-aalala, ngunit hindi magawa ni Old Mugo. Kailangan pa niyang lumahok sa kasunod na Peel Gathering. Kailangan niyang maging kampyon at samantalahin ang pagkakataong agawin ang 3,000 Burning Flames. Kung sasabak siya sa isang buong labanan sa buhay at kamatayan kasama si Xiongzhan dito, anong natitirang lakas ang may iwan sa kanya para makipagkompetensya sa iba? Imposible para sa Old Mugo na talagang makipaglaban kay Xiongzhan dahil sa mga alalahanin niya. Gayunpaman, kung hindi talaga siya lalabas at lalaban, imposibleng matalo niya si Xiongzhan. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay naging dahilan upang mahulog siya sa isang walang katapusang loop. Hindi niya makuha ang dalawa kahit anong gawin niya. Mabilis na kumislap ang isang kislap sa Old Mugo. Matagal bago siya marahas na nagigting. Ang kanyang mga mata ay marahas na lumingon kay Xiaoyan sa kalangitan habang siya ay malamig na sumigaw. Xiaoyan, isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte sa pagkakataong ito. Ang kagalang-galang na ito ay personal na tatapusin ka kapag natapos na ang Peel Gathering. Sasamahan kita. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan habang siya ay malamig na tumawa. Kapag nakuha na niya ang 3,000 Burning Flames at pinino ito, hindi na siya matatakot sa matandang ito. Bahagyang namula ang mukha ng matandang Mugo nang marinig ang kay Xiaoyan. Kaagad, ang malamig niyang mga mata ay bumaling kay Xiongzhan, na nakatayo sa bundok na parang metal na tore. Humigpit ang magkabilang kamay niya sa sobrang ayaw. Sa wakas ay tumigil siya sa paggawa ng anumang walang kwentang gawain makalipas ang ilang sandali. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, dahan-daang nagdistort ang paligid. Agad gumalaw ang kanyang katawan, at sumugod siya sa magulong espasyo at nawala. Xiaoyan, iwanan mo itong munting buhay mo para sa kagalang-galang na ito. Maaaring nawala ang figure ni Old Mugo, ngunit ang malamig na boses nito ay tumagos pa rin sa kalawakan habang dahan-dahan itong umalangaw-ngaw sa kalangitan. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Isang matinding kislap ang kumikislap sa kanyang maitim na mga mata. Battle Through the Heavens. Kabanata 1175. Medicinal Ingredient Square. Dahan-daang bumantong hininga si Xiaoyan nang makita niyang nawala si Old Mugo sa baluktot na espasyo. Sa wakas ay napailing na siya sa matandang demonyong ito. Gayunpaman, sa hitsura nito, mukhang hindi sumusuko ang Old Mugo na ito. Tiyak na sisabog ang tunay na labanan sa buhay at kamatayan kapag nagkita sila sa hinaharap. Si Xiongzhan,
na parang isang higanteng tore sa lupa, ay malamig ding bumantong hininga nang makitang umalis si Old Mugo. Pagkatapos nito, ang kanyang napakalaking katawan ay nagsimulang mabilis na lumiit. Sa loob ng ilang paghinga, bumalik siya sa malaki at malakas na lalaking nakita ni Xiaoyan kanina. Nang makitang bumalik si Xiongzhan sa kanyang anyo ng tao, niyakap ni Xiaoyan si Ziyan ng mas malapit, at nagmamadaling bumaba mula sa langit. Ibinaba niya ito bago itinaas ang kanyang kamay kay Xiongzhan at sinabing, "Salamat sa iyong tulong, Big Brother Xiongzhan. Hoy, malaking kapwa. Siya ay isang taong napakalapit sa akin. Ang pagtawag sa iyo ng Big Brother ay nangangahulugang mataas ang tingin niya sa iyo. At saka, isa siyang Tier 8 Alchemist. Kung random niyang pinino ang isang medicinal pill at ibigay ito sa iyo bilang regalo, magkakaroon ka ng malaking gantimpala." Si Ziyan sa gilid ay nagpakita ng kanyang dalawang maliliit na ngipin sa aso habang kinakausap niya si Xiongzhan sa isang nagbabantang kilos. Alam niya ang katangian nitong Xiongzhan. Tuluyan na niyang papansinin ang taong iyon kung ang taong iyon ay hindi pamilyar sa kanya. Hindi niya hinanggad na si Xiaoyan ang magtitiis sa ugali ng bastos na lalaking ito. Nagulat si Xiongzhan nang marinig niya ito. Medyo nagulat ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Xiaoyan. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon habang nagtanong. Tier 8 Alchemist. Kahit na may lakas siya, kailangan niyang tretuhin ng magalang ang isang alchemist ng tier na ito dahil ang mga medicinal pill na kailangan niya sa level na ito ay maaari lamang niyang pinuhin ng mga tier 8 alchemist. Ang mundo ng malakas ay isa kung saan pinarangalan ang lakas. Kung si Xiaoyan ay walang anumang kakayahan, ang Xiongzhan na iyon ay maaaring makaramdam ng kaunting pang-aalipuste sa kanyang puso kahit na pagkatapos bigyan ng mukha si Ziyan. Gayunpaman, matapos marinig na si Xiaoyan ay isang Tier 8 Alchemist, ang kanyang saloobin ay nagbago ng husto. Hindi ako Tier 8 Alchemist. Sa kasalukuyan, nasa high grade 7th tier pa lang ako. Ngumiti si Xiaoyan at sumagot ng walang itinatago. Muling natigilan si Xiongzhan sa kanyang puso nang marinig niya ang prangkang sagot ni Xiaoyan. Isang bihirang magandang impresyon ang bumangon sa kanyang puso. Ang ibang mga tao ay palaging nagsisikap na gawing mas mahusay ang kanilang sarili. Hindi inaasahan na kusang ihayag ni Xiaoyan ang kanyang antas. Dahil sa puntong ito, medyo nasiyahan si Xiongzhan na may tahasang karakter. Gayunpaman, kasalukuyan akong nakakahanap ng ilang mga bagay. Kung magagawa kong tipunin ang lahat ng ito, marahil ay maaari kong maabot ang Tier 8. Isang magandang impresyon kay Xiongzhan ang bumangon sa puso ni Xiaoyan matapos niyang makita na si Xiongzhan ay hindi nagpahayag ng paghamak dahil sa kanyang antas. Kaagad, binago niya ang kanyang tono at tumawa. Kung kaya kung sumulong sa Tier 8 sa hinaharap, si Big Brother Xiongzhan ay maaaring pumunta at hanapin ako kung kailangan mo ng anuman. Talagang magbibigay ako ng kamay kung ito ay nasa aking kakayahan na gawin iyon. Hahaha. Sige. Tatandaan ko ang iyong mga salita. Kung talagang aabant ka sa isang Tier 8 Alchemist, tiyak na darating ang matandang oso na ito at hahanapin ka. Hindi sinasadyang tumawa ng malakas si Xiongzhan nang marinig ang alok na ito. Ang kanyang tawa ay parang kulog na umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Malaking kapwa, bali-balita na mga ngailangan si Xiaoyan ng ilang gawain para makapasa sa pill gathering na ito. Sa anumang kaso, mayroon kang napakaraming bagay dito. Tara at tingnan muna natin. Sayang kung iingatan mo lahat. Hinawakan ni Ziyan ang damit ni Xiaoyan at inutusan si Xiongzhan. Pagkatapos nito, hindi niya ito pinansin. Iginalaw niya ang kanyang katawan, hinayla si Xiaoyan, at mabilis na sumugod sa tuktok ng bundok. Napabuka ang bibig ni Xiongzhan nang marinig ito. Gayunpaman, napabuntong hininga na lamang siya. Ang munting lolo na ito ay talagang mahirap pagsilbihan. Narating na ni Xiaoyan ang napakalaking stone hall sa loob ng ilang minuto na pinangungunahan siya ni Ziyan. Mayroong dalawang magical beast na may mabangis na aura sa pasukan sa stone hall. Nang makita nila ang banyagang mukha ni Xiaoyan, agad silang tumayo. Isang mahina at galit na galit ang umalangaw-ngaw sa lugar. Maglaro ka sa tabi. Si Ziyan ang nanguna sa paglalakad. Ang kanyang maliit na kamay ay random na iwinagayway.
Ang dalawang mukhang mabangis na mataas na ranggo na magical beasts ay naglabas ng mahinang ungol bago nila hinawakan ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti at nagmamadaling umatras ng malayo. Naramdaman nila ang pressure na ibinubugo mula kay Ziyan na nagmula sa kanilang mga bloodline. Naging dahilan ito upang sila ay walang anumang pagnanais na lumaban. Pinag-isipan ni Xiaoyan ang dahilan nang makita ang eksenang ito. Ang dalawang magical beast na ito ay nagtataglay ng lakas na umabot sa ikapitong ranggo. Hindi sila mas mahina kaysa sa mysterious water tiger snake na nakilala ni Xiaoyan. Gayunpaman, mukhang mahina sila sa harap ni Ziyan. Mukhang maganda ang background ng babaeng ito. Sinundan ni Xiaoyan si Ziyan habang mabilis silang pumasok sa Stone Hall. Binaba nila ang dalawang koridor at nakarating sila sa isang maluwang na plaza sa loob ng malaking bulwagan. Ang mga yapak ni Xiaoyan ay papasok pa lamang sa plaza ng ang isang panggamot na halimuyak, napakayaman na literal na sumunod sa mga bagay-bagay, ay marahas na lumubog. Ito ay naging dahilan upang siya ay marahas na manginig sa lugar. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang makapal na nakaimpake na sangkap na panggamot sa plaza. Naging mapurol ang mukha niya sa mga sandaling ito. Rising Dragon Flower Heart, Red Flame Fruit, Sulfur Flame Spiritual Saliva. Ang natulala na tingin ni Xiaoyan ay dumaan sa mga sangkap na panggamot na maayos na nakaayos sa kanyang harapan. Ang mga bagay na ito ay itinuturing na napakabihirang mga bagay sa labas ng mundo. Gayunpaman, sila ay random na inilagay sa lugar na ito tulad ng puting repolyo. Saglit na nilaibat ng mga mata ni Xiaoyan ang lugar. Sa wakas ay nakabawi din siya at nakahinga ng malalim. Pagkatapos nito, pinigilan niya ang pagkabigla sa kanyang puso, tumingin kay Ziyan at mapait na tumawa. Nailipat na ninyong dalawa ang lahat ng mahalagang sangkap na panggamot sa 10,000 mountain range na ito sa lugar na ito, tama ba? Tumawa si Ziyan. Tumanggaw siya at sinabing, maaari kang pumili ng kahit anong gusto mo rito at maaari mo pang dalhin silang lahat pagdating ng panahon. Kung tutuusin, aalis ang malaking lalaki na iyon. Ang pag-iwan sa kanila dito ay makikinabang lamang sa iba. Kakarinig pa lang ng boses ni Ziyan nang hindi sinasadyang manginig ang mga paa ni Xiongzhan matapos silang sundan sa bulwagan. Napaawang ng ilang beses ang sulok ng kanyang bibig. Tama si Ziyan. Sa anumang kaso, malapit na siyang umalis sa kakilakilabot na lugar na ito. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Xiongzhan na dumudugo ang kanyang puso sa kabila ng pag-iisip sa ganitong paraan. Maaari mo lamang piliin kung ano ang kailangan mo. Mag-iwan ka lang ng kaunti para sa akin kapag umalis ka. Pinunasan ni Xiongzhan ang kanyang malalaking kamay ng napakalakas at nagsalita ng walang ekspresyon ang mukha. Hindi sinasadyang ngumiti si Xiaoyan nang makita niyang pinatakbo ni Xiongzhan ang kanyang mga kamay. Natawa siya. Marunong talagang magbiro si Big Brother Xiongzhan. Ang lahat ng bagay dito ay pag-aari mo. Napakabuti mo nang ipahiram sa akin ang ilan sa mga ito. Paano ko maaagaw ang mga gamit mo? Kalokohan. Nasabi na niya na konti lang ang gusto niya. Ayos lang diba? Biglang napalingon si Ziyan nang sabihin niya ang mga salitang ito. Ang kanyang malaki at matubig na mga mata ay nagpakita ng isang maliwanag na lilang glow. Ibang-iba ang purple glow na iyon sa normal. Sa isang sulyap, ito ay tila bumubuo ng hugis ng isang dragon. Nang inig ang malakas na katawan ni Xiongzhan nang hindi sinasadya nang makita ang hugis dragon na kulay ube na kumikinang. Isang pressure, na nagmula sa kanyang bloodline, ang naging sanhi ng kanyang dugo na kumulo. Ito ang Ancestor Dragon Pressure. Isang gulat na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Xiongzhan. Ang kanyang tuwid na katawan ay hindi sinasadya at tahimik na yumuko ng kaunti. Nagmamadali siyang tumawa. Tama. Tama si Little Grandon. Kukunin na lang sila ni Brother Xiaoyan. Kung masyadong maliit ang kukunin mo, mababa ang tingin mo sa akin, ako, si Xiongzhan, madidismaya ako. Ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig, pakiramdam na hindi siya makatawa o umiyak. Ang Xiongzhan na ito ay talagang kawili-wili. Walang magawa siyang tumanggo. Sumulyap ang kanyang tingin kay Ziyan na nakangiti sa kanya sa gilid. Marahang dumampi ang daliri nito sa maaliwalas nitong noo.
Alam niya ang dahilan kung bakit naranasan ni Xiongzhan ang biglaang pagbabago ay marahil ay dahil sa batang ito. Dahil sinabi ito ni Big Brother Xiongzhan sa paraang ito, hindi magpipigil si Xiaoyan. Sa kasalukuyan, kailangan ko nga ng ilang bagay. Dahil ganito na ang sinabi ni Xiongzhan, wala nang gaanong sasabihin kay Xiaoyan. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay bago maingat na pumasok sa parisukat na nakasalansan ng mga pambihirang sangkap na panggamot. Maingat na inilibot ng kanyang mga mata ang mga ito habang sinusubukang hanapin ang mga sangkap na panggamot na kailangan niya. Ang mga panggamot na sangkap sa parisukat na ito ay karaniwang koleksyon ng buong 10,000 Medicinal Mountain Range. Maraming uri ng sangkap na panggamot. Sapat na iyon para masilaw ang isa sa pagtingin sa kanila. Sa makatuwid, kahit na medyo mahusay si Xiaoyan sa pagtukoy ng mga sangkap na panggamot, gumugol pa rin siya ng halos kalahating oras o higit pa bago mahanap ang tatlong uri ng mga sangkap na panggamot na kailangan niya. 7 Magical Green Spirit Saliva. Soul Cultivating Saliva Fruit Plop. Rising Immortal Grass. Ang tatlong uri ng mga sangkap na panggamot na ito ay ang mga nakatalagang item ni Xiaoyan sa pagkakataong ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ganap na niyang tinipon ang mga ito sa lugar na ito. Kaya, ang kanyang gawain ay natapos sa isang walang kahirap-hirap na paraan. Maging si Xiaoyan ay hindi sinasadyang nawalan ng isip habang tinitingnan ang tatlong uri ng pambihirang sangkap na panggamot sa kanyang mga kamay. Agad siyang umiling na may mapait na ngiti. Malamang na siya ang taong nakatapos ng kanyang gawain sa pinakamadaling paraan sa lahat ng nakaraan at hinaharap na pill gatherings. Ibinalik ni Xiaoyan ang kanyang isip sa parisukat pagkatapos mailagay ang tatlong bagay na ito sa kanyang storage ring. Sa kasalukuyan, kailangan niya ng isang espesyal na sangkap na panggamot na tinatawag na Heavenly Numb Jade Essence. Ang bagay na ito ay isang kritikal na sangkap upang mamagitan sa Core Soul Marrow. Hanggat nahanap ng isa ang bagay na ito, magagawa niyang ganap na malutas ang Core Soul Marrow. Sa oras na iyon, ang kanyang kaluluwa ay maaaring umasa dito upang ganap na magbago at tunay na makapasok sa tinatawag na soul state. Ang ikawalong baitang ay magbubukas din ng mga pinto nito sa kanya. Hindi naging madali ang paghahanap nitong Heavenly Numb Jade Essence. Ito ay isang bato, ngunit hindi ito eksaktong bato. Kung ang isa ay hindi napakaraming tao, mahihirapan siyang makilala mula sa isang tumpok ng mga random na bato. Ang mga mata ni Xiaoyan ay unti-unting dumilat sa gitna ng plaza. Mabilis na dumaloy ang oras sa gitna ng mabagal na pagsisiyasat na ito. Lumipas ang isang oras sa isang kisap mata. Nakatalikod na si Xiongzhan at naiinip na naglakad palabas ng stone hall sa panahong ito. Si Ziyan lang ang nananatiling nakaupo sa ilang hagdang bato. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakasuporta sa kanyang mga pisngi habang pinagmamasdan ang likod ni Xiaoyan. Paminsan-minsan ay humihikab siya habang ginagawa iyon. Hindi naging minadali ang mga yapak ni Xiaoyan dahil sa agos ng panahon. Ang isa ay hindi maaaring maging kalahating puso kapag tinutukoy ang mga sangkap na panggamot. Pagkatapos ng lahat, napakaraming mga sangkap na panggamot ay magkatulad sa hitsura. Kung ang isa ay hindi seryoso, ang pagkilala sa kanila ay isang napakahirap na gawain. Ang paghahanap ng mga sangkap na panggamot ay isa ring napakatagal na gawain. Gayunpaman, maswerte na hindi pinabayaan ng langit ang mga taos puso. Nang unti-unting lumakad ang mga paa ni Xiaoyan sa kabilang dulo ng plaza, sa wakas ay huminto sila. Nakatuon ang kanyang mga mata sa isang hindi mahahalata na lugar. May isang kulay berdeng bato na tahimik na nakahiga sa mabangong lupa.